Ang katotohanan sa likod ng CCTV. Ano ba talaga ang ipinapakain mo sa anak ko? Ito ay isang larawang labis na nakakagulat na nakita ko sa monitor ng maliit na CCTV na ikinabit ni Andrei sa aming sala sa Moscow. Ang anak kong si Max ay nakaupo ng tahimik sa harap ng isang supot ng sitsirya at matamis na inumin. Siya ay 6 na taong gulang pa lamang, isang edad na dapat ay tumatakbo at naglalaro, ngunit ang kanyang likuran ay tila kuba sa lungkot. Walang ngiti at walang anumang tunog. Nanigas ako at hindi ko napigilang hawakan ang aking dibdib. Bilang isang ina, ganitong oras ba ang ibinibigay ko sa aking anak? Mali ba ang paraan ko ng pagpapalaki sa kanya? Ang mga luha ng pagsisisi at pagdududa ay tumusok sa aking puso. Nagtatrabaho ako sa isang sikat na restaurant na may schedule na hindi tiyak at kailangang magpalitan sa pagitan ng araw at gabi. Palagi akong nakakaramdam ng pagkakasala na nawawalan ako ng oras sa aking anak dahil sa trabaho. Hindi mo na naman ba ako kalaro ngayon? Ang tinig ng munting si Max ay dumurog sa puso ko higit sa lahat. Si Andrei, ang aking asawa, ay palagi ring abala. Kahit nasa bahay, madalas siyang nakaupo sa harap ng computer, naghahanda para sa mga pulong o gumagawa ng ulat, kaya't hindi niya namamalayang napapabayaan na si Max. Kapag niyayaya siyang maglaro, madalas niyang isinasagot, "Pasensya na hindi makakapaglaro si Papa ngayon." Araw-araw ay ganito ang nangyayari. Kailangan namin ng isang taong makakapaghanda ng pagkain, makapagbibigay ng oras para maglaro at makakapagturo ng disiplina sa kanya. Hindi lang basta taong pupuno sa oras, kundi taong kayang alagaan ang paglaki ni Max. Dahil sa agarang pangangailangang ito, nagpasya kaming kumuha ng yaya. Hindi nagtagal, may 2 aplikante sa aming harapan. Ang isa ay si Lara, isang dalagang masayahin, puno ng buhay at matatas magsalita ng Ingles. Ang isa naman ay si Aling Malu, isang babaeng lumipat mula sa Pilipinas, 10 taon na ang nakararaan. Ang kanyang maamong ngiti at mahinahong boses ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin, ngunit mabagal siyang magsalita ng Ingles at paminsan-minsan ay naghahanap ng tamang bokabularyo habang ini-interview. Nag-alinlangan ako dahil iniisip ko ang pag-unlad ng wika ni Max. Baka mas dapat piliin ang taong matatas mag-Ingles. Tila napansin ni Andrei ang aking pag-aalinlangan at sinabing, "Para sa kapakanan ni Max, baka mas angkop na kumuha ng taong magaling sa Ingles." Pumayag ako ng may pag-aalinlangan. Sa panlabas mukhang ito ang tamang desisyon, ngunit sa oras na iyon hindi namin alam na ang desisyong ito ay magdadala ng malaking problema sa aming pamilya sa huli. Pinili namin si Lara bilang yaya. Sa sandaling buksan niya ang pinto, ang masiglang boses na "Hello, good morning" ay umalingaw-ngaw. Ang masayahing ngiti ni Lara ay nagbigay agad sa akin ng kaginhawaan. Nang marinig ko ang kanyang matatas na pagpapakilala, mabilis na nawala ang pagdududa sa aking isipan. Sa unang gabi, nagpadala si Lara ng mensahe kasama ang isang larawan kung saan nakangiti si Max. Napakabait na bata po niya. Masaya kaming naglalaro. Nang makita ko ang mensaheng ito, nakahinga ako ng maluwag. Ngunit kasabay nito may kakaibang pakiramdam na naiwan. Ang sala sa likuran ng larawan ay masyadong maayos, tila hindi natural. Parang itinago lahat ng laruan ni Max. Ganun ba yon? Naisip ko iyon, pero sinabi ko sa sarili ko na baka nag-iisip lang ako ng masama. Gayunpaman, ilang araw lang ang lumipas, ang pagbabago ay naging malinaw. Sa hapagkainan ng almusal, nang makita ang tinapay at itlog na inihanda ko, umiling si Max. "Ayoko niyan, gusto ko ng sitsirya." Ang biglaang pagtanggi na ito ay hindi ko mapaniwalaan. Ang batang dating kumakain ng kahit ano ng masigla ay tumatanggi na ngayon at gusto lamang ng matamis na merienda. Nang gabing iyon, pumasok ako sa sala. Ang silid ay naayos na naman ng sobrang linis na hindi natural. Nakaupo si Max sa sopa, nakakukot habang nanonood ng telebisyon. Tinanong ko, "Ano ang nilararo niyo ngayong araw?" Sumagot siya sa mahinang boses, "Hindi ko maalala." Sinasabi ng aking kutob bilang ina na mayroong mali. Tinanong ko si Andrei at sumagot siya, "Nagbabago naman ang panlasa ng bata. Baka pagod lang siya." Pero hindi ko matanggap iyon. Ang aking pag-aalala ay naging mas malinaw isang gabi. Pagka-uwi galing sa trabaho, nakita ko ang maraming balat ng sitsirya na itinaon sa basurahan sa kusina. Ito ba ang pagkain niya? Nang pumasok ang isiping ito, tumulo ang malamig na pawis sa aking katawan. Ano ang itinatago ni Lara
Sa likod ng kanyang masayahing ngiti, ang mga tanong na walang sagot ay bumibigat sa aking dibdib. Kung hahayaan kong magpatuloy ito, ano ang mangyayari kay Max? Ang takot at pagkabalisa ay dumagsa. Ang mga senyales ng babala ay patuloy na tumutunog sa aking isipan. Sa wakas, isang gabi nagdesisyon ako. Hindi ko na pwedeng ipagsawalang bahala ang aking kutob. Ang CCTV sa loob ng bahay na nakakabit sa sulok ng sala ang tanging paraan upang malaman ang dahilan ng pagbabago ni Max. Panoorin natin ang recording ng kamera, sabi ko. Nagpakita ng kaunting hindi pagsang-ayon si Andre. Ganoon ba talaga kalaki ang hinala mo? Pero aminado siyang kakaiba talaga ang mga nangyayari. Nagkatinginan kaming mag-asawa, binuksan ang laptop at sa sandaling pinindot ang play button ng imahe sa screen ay nagpatigil ng aking hininga. Eksena ng tanghalian sa sala. Nakaupo si Max sa upuan. Sa harapan niya ay isang supot ng sitsirya at matamis na inumin. Nakangiti ng malapad si Lara sa tabi niya at sinabing, "Good boy." Piniga ang puso ko. Hindi ito totoo, di ba? Ang bilis ng tibok ng puso ko parang tambol. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Tuloy pa rin ang video. Iniabot ni Max ang kamay para kunin ang mga laruang bloke, ngunit inilayo ito ni Lara at inilagay sa istante. "Hindi pwede maglaro ngayon, makalat," sabi niya sabay bukas ng telebisyon at abot ng remote kay Max. Bumulong si Max sa maliit na boses, "Yung luto ni Mama." Pero ngumiti si Lara at sinabing, "Hindi masarap ang luto ng mama mo. Ito na lang ang kainin mo, mas masarap to." Sa sandaling iyon, hindi na tumigil ang pag-agos ng aking mga luha. "Anong pinagsasabi mo?" Nakita ko si Andre sa tabi ko na nakakuyom ang kamao. Si Max sa video ay nakatulala lang sa telebisyon. Hindi siya tumatawa ng malakas o tumatakbo gaya ng dati. Ang maliit na katawan ay nakaupo ng tahimik na parang pinarurusahan. Kinagat ko ang aking labi. Hindi ito pag-aalaga. Ito ay pagpapabaya. Ang dating mahinahong boses ni Andre ay nanginginig ngayon. Ito ay kapabayaan. Tama na desidido kong sabi. Tumango ng mariin si Andre. "Kailangan nating tapusin ito bukas." Nang gabing iyon, halos hindi ako makatulog. Ang imahe ng nakakukot na likuran ni Max mula sa CCTV ay paulit-ulit sa utak ko. Sa tuwing naaalala ko ang likurang iyon, kumikirot ang dibdib ko at walang tigil ang luha. Kinabukasan ng umaga, magkatabi kami ni Andre sa sala. Puno ng galit at pagkabalisa ang aming puso kahit ang paghinga ay mababaw. Hindi nagtagal tumunog ang doorbell. Pumasok si Lara na may masiglang ngiti gaya ng dati. "Magandang umaga." Maupo ka, ang boses ni Andre ay malalim at malamig. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lara, ngunit mabilis siyang ngumiti pabalik at umupo sa sopa. Binuksan ko ang laptop gamit ang nanginginig na kamay at ipinakita ang video mula sa CCTV. Ang imahe ni Max na nakaupo sa harap ng mga sitsirya at ang eksena kung saan sinabi ni Lara na hindi masarap ang luto ko ay malinaw na ipinakita sa screen. Ano ito, ang boses ko ay nanginginig sa galit na hindi mapigilan. Nagkibit balikat si Lara at tumawa ng parang wala lang. "May problema ba? Tahimik naman ang bata, mas mabuti. Yun di ba? Hindi ba kayo rin naman ang guminhawa?" Ang kanyang irresponsableng pananalita ay nagparamdam sa akin na parang umaakyat ang dugo sa ulo ko. Hinayaan mong malulong si Max sa matatamis at inagawan mo pa siya ng oras maglaro. Sa tingin mo ba ay tamang pag-aalaga yan? Hinampas ni Andre ang mesa ng malakas. Ito ay pagpapabaya. Ang galit niyang boses ay umalingaw-ngaw. Kahit si Lara ay nawalan ng ngiti, ngunit mabilis siyang nainis at sumigaw, "Kung hindi kayo masaya, di kayo ang mag-alaga sa anak niyo. Abala kayo, kaya nga ako nandito para tumulong, di ba?" Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang taong ito ay hindi kailanman nag-isip na magtrabaho para kay Max mula pa sa simula. Puno ako ng galit at sinabi ko sa kanya ng malinaw, "Maari ka nang umalis dito ngayon din." Bumuntong hininga si Lara nang may pandidiri, naglakad papunta sa pinto. "Napakaarte ninyong mga magulang," huling hirit niya bago ibinalibag ang pinto pasara. Napaupo ako sa sopa. "Patawad, Max. Kasalanan ni Mama na mali ang napili ko." Putol-putol ang aking pananalita, nanginginig ang boses. Sa oras na iyon, may maliliit na yabag mula sa likuran. Lumitaw si Max na may mga matang inaantok pa. "Ma." Nang marinig ko ang mahina niyang boses, hindi ko napigilang yakapin siya ng mahigpit.
Hindi na kita sasaktan sa pamamagitan ng maling desisyon sa ikalawang pagkakataon. Kinabukasan matapos paalisin si Lara, naghanda ako ng almusal para kay Max, tostadong tinapay, pritong itlog at saging na dati niyang gustong-gusto. Kain na tayo, malambing kong sabi. Pero hindi ginalaw ni Max ang kutsara. Umiling lang siya ng bahagya. Walang snacks. Piniga ang puso ko. Max, masustansya ang mga to para sa katawan mo. Kapag hindi ka kumain ng maayos, wala kang lakas. Sinubukan kong magpaliwanag pero nakayuko lang siya at hindi gumagalaw. Si Andre na nakahalukip-kip sa tabi ay bumulong ng mapait. Naging bisyo na niya ng tuluyan. Ang mga salitang iyon ay mabigat, parang hatol. Napagtanto ko ng may sakit kung gaano karupok ang tiwala kapag ito ay nasira. Ano na ang gagawin natin, tanong ko sa sarili sa mahinang boses. Sa labas ng bintana naririnig ang buhay na tinig ng mga batang kapitbahay na papasok sa paaralan. Habang pinagmamasdan ang kanilang mga likuran, kusang tumulo ang aking mga luha. Bakit hindi pwedeng magkaroon ng normal na buhay ang anak ko tulad ng iba? Paulit-ulit ang tanong sa isip ko. Hindi kami pwedeng maghintay dahil sa realidad. Kailangan naming magtrabaho at hindi pwedeng iwan si Max nang mag-isa. Maghahanap na naman ba tayo ng yaya? Ang boses ni Andre ay puno ng kalituhan, pero wala kaming maisip na ibang paraan. Pero paano kung makatagpo na naman tayo ng ganoong klaseng tao? Kinagat ko ang aking labi. Ang aming pamilya ay naiwan na may malaking puwang at malalim na sugat. Uhaw kami sa taong mapagkakatiwalaan, pero nawalan na kami ng lakas ng loob na maniwala. Balot ng ganitong magkasalungat na damdamin, hindi namin alam noon na si Aling Malu, ang babaeng Pilipina na minsan lang naming nakausap sa interview, ang tuluyang magbabago sa kinabukasan ng aming pamilya. Ilang araw matapos umalis si Lara, hindi namin alam ni Andre ang gagawin. Kahit sabihin naming hindi na kami makapagtitiwala sa yaya ang totoo, ay hindi namin kayang alagaan si Max ng mag-isa. Kung titigil kami sa trabaho, maghihirap ang buhay. Pero nakakatakot ding magpapasok ng bagong tao sa bahay. Nagpatuloy ang panloob na tunggalian ng ilang araw hanggang sa isang hapon may tumawag mula sa ahensya. Tungkol po sa nangyari, lubos kaming humihingi ng paumanhin sa hindi magandang karanasan nyo. Kung mamarapatin, nais sana naming magrekomenda ng bagong tao. Nakinig ako ng tahimik, puno ng pagdududa ang puso. Si Aling Malu po, siya yung na-interview nyo na noon. Marami siyang karanasan at pinagkatiwalaan ng maraming pamilya. Nang marinig ko ang pangalang iyon, napatingala ako agad. Malu. Naalala ko ng malinaw ang kapaligiran noong huling interview. Ang maamo niyang ngiti, ang mahinahon niyang boses. Noon naramdaman kong tapat siya, pero dahil nag-alala ako sa kakayahan niya sa Ingles, hindi ko siya pinili. Pwede pa kaya siya kahit ngayon? Tanong ko sa maliit na boses. Si Andre na nakarinig sa usapan ay tumango ng tahimik sa tabi. Makipagkita tayong muli sa kanya at mag-usap. Gumaan ng kaunti ang loob ko sa sinabi niya. Kinabukasan, inimbitahan namin muli si Aling Malu sa bahay. Nakatayo pa rin siya doon na may mahinahong aura gaya ng dati. Matagal na tayong hindi nagkita, yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Medyo kinakabahan siya pero nanatiling kagalang-galang. Sa sandaling iyon, ang naramdaman ko ay hindi lang formalidad kundi ang tunay na pagmamalasakit. Sinabi ko ng prangka, humihingi kami ng paumanhin na hindi ikaw ang napili namin noon at ngayon ay hinihiling naming bumalik ka. Ngumiti si Aling Malu. Huwag po kayong mag-alala. Siguro po ay nagdesisyon kayo noon na ang iniisip ay ang kapakanan ng inyong anak, hindi ba? Iyon po ang pinakamahalaga. Tumimo ang mga salitang ito sa puso ko at uminit ang aking mga mata. Siya ay taong hindi nakatali sa formalidad kundi ginagamit ang puso sa pakikitungo sa tao. Baka siya na ang taong mapagkakatiwalaan ko kay Max. Huminga ako ng malalim at tumango. Kaya naman ang bagong liwanag ay nagsimulang suminag muli sa aming tahanan. Nang umagang iyon na dumating si Aling Malu sa aming bahay, dahil sa leksyon mula kay Lara, nag-alala ako na baka maulit ang nangyari. Pero hindi nataranta si Aling Malu. Umupo siya ng tahimik sa upuan sa sala. Hindi siya naglabas ng mga laruan o nagsalita ng malakas. Tahimik lang niyang pinanood ang kilos ni Max. Bakit hindi niyo po siya hayaang maglaro? Hindi ko napigilang itanong dahil ang mga naunang yaya ay agad na nagsisimula ng laro. Umiling ng bahagya si Aling Malu at sumagot ng mahinahon. Una po, mahalaga ang paghihintay.
Hindi agad magbubukas ng loob ang bata. Hihintayin nating siya mismo ang lumapit kapag naramdaman niyang ligtas ang kapaligiran. Nagulat ako sa pamamaraang ito. Ang mga naunang yaya ay tila may layuning ikondisyon ang bata ng mabilisan. Pero iba si Aling Malu. Iginagalang niya ang damdamin ni Max sa pamamagitan ng paghihintay. Maya-maya napansin ni Max ang presensya ni Aling Malu. Dahan-dahan at maingat siyang lumapit at nagtanong ng mahina, "Anong ginagawa mo?" Ngumiti si Aling Malu at naglabas ng maliit na piraso ng papel. Isa itong bulaklak na papel. Sa Pilipinas gumagawa kami nito, o kaya mga bangka-bangkaan para magbigay saya. Gamit ang kanyang sanay na mga daliri, tinupi niya ang papel hanggang maging hugis bulaklak. Kuminang ang mga mata ni Max. Gusto ko ring gumawa. Nang marinig ko ang boses niya, napigil ko ang hininga ko. Si Max na laging matamlay at nakatutok lang sa TV ay nagpakita ng interes sa sarili niyang kusa. Matiyagang itinuro ni Aling Malu ang paraan ng pagtutupi. Sinubukan ng maliliit na daliri ni Max ng buong sikap. Kahit na hindi perpekto ang unang bulaklak na papel na nagawa niya, na pangiti siya. Nagawa ko na. Nang marinig ang salitang iyon, kumirot ang dibdib ko. Nang gabing iyon bumulong si Maxma, ang saya ko po ngayong araw. Matagal ko nang hindi naririnig ang masigla niyang boses na ganito. Walang tigil ang agos ng luha ko. Naramdaman kong hindi serbisyo lang ang ibinibigay ni Aling Malu kundi pag-aalaga mula sa puso. Ang kanyang pamamaraan ay unti-unting tunutunaw sa puso ng aking anak. Lumipas ang ilang araw at unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Max. Gayunpaman, ang pinakamalaking hamon ay ang pagkain. Gusto pa rin niya ng sitsirya at halos hindi ginagalaw ang tinapay at itlog na inihahanda ko. Isang araw nagpunta si Aling Malu sa kusina. Ngayon kumain tayo ng prutas, gusto mo? Naglabas siya ng pulang mansanas. Napatingin si Max. Max, hugasan natin ito ng sabay, okay? Sa sandaling inabot ni Aling Malu ang mansanas kay Max, kahit naguguluhan tinanggap ni Max ang mansanas gamit ang maliliit niyang kamay at naglakad papunta sa gripo. Binuksan niya ang tubig at kinuskos ang mansanas gamit ang dalawang kamay. Ang mga patak ng tubig ay sumasalamin sa ilaw, kumikinang ang pulang balat nito. Tumingin si Aling Malu at tumango ng may paggiliw. Ang galing ng pagkahugas mo ah. Kapag hinugasan ng maingat, mas sumasarap yan. Bumalik si Max, dala ang mansanas na kakahugas lang niya at pinagmasdan itong mabuti na parang kayamanan. May kislap sa kanyang mga mata na wala noon. Kumuha ng kutsilyo si Aling Malu, hiniwa ang mansanas sa maliliit na piraso at inilagay sa maliit na puting plato. Ito ang mansanas na hinugasan mismo ni Max. Subukan mo kayang tikman. Nag-alinlangan sandali si Max. Pero marahil dahil ito ang mansanas na siya mismo ang naghugas, kusa niyang inabot ang kamay at isinubo ang isang hiwa. Biglang namukadkad ang ngiti sa kanyang mukha, ang tamis. Nang marinig ko ang boses niya, napatakip ako ng bibig. Uminit ang dibdib ko. Kumain siya. Kumain siya ng mansanas. Nangilid ang luha ko. Sinabi ni Aling Malu sa mahinahong boses, hindi mahalaga ang dami kundi ang lakas ng loob na subukan ang kagat na iyon. Dahil siya mismo ang gumawa, likas na nagkakaroon ng interes ang bata. Ibinalita ko ito kay Andre. Kumain si Max ng mansanas na hinugasan niya. Nagpakita ng gulat si Andre bago napangiti. Baka maliit na hakbang lang ito pero tiyak na pagbabago. Mula sa sandaling iyon, nagsimula kong maunawaan na ang pagkain ay hindi lang pagpuno ng tiyan kundi konektado rin sa interes ng isipan. Mula noong araw na kumain siya ng mansanas, nagsimulang bumalik ang sigla sa mukha ni Max. Ang munting tagumpay na ito ay unti-unting nagkalag sa buhol sa kanyang puso. Nakita ito ni Aling Malu at naghanda para sa susunod na hakbang. Isang tanghalian nakatayo siya sa kusina at dahan-dahang binuksan ang takip ng kaldero. Habang umaakyat ang usok, ang bango ng kanin at bagoong ay kumalat sa buong silid. Wow, ang bango! Hindi napigilan ni Max na sumigaw habang sumisinghot. Sabi ni Aling Malu, gumawa tayo ng binagoongang kanin. Ito ay kanin na hinaluan ng bagoong alamang. Binasa niya ang kanyang kamay at gamit ang dalawang palad hinugis niya ang kanin. Ginamit niya ang kanyang mga daliri nang marahan, tila inilalagay ang kanyang puso sa bawat butil ng bigas. Ang binagoongang kanin ay espesyal sa Pilipinas. Madalas itong niluluto ng mga nanay para sa mga anak nila. Nakatitig si Max sandali at sa wakas ay bumulong. Gusto ko ring gumawa.
Ngumiti si Aling Malu at naglagay ng maliit na mangkok ng kanin sa harap niya. Basain mo ng konti ang kamay mo sa tubig tapos hubugin mo ng ganito. Gamit ang seryosong mukha binalot ni Max ang kanin sa kanyang mga kamay. Mahirap hubugin gamit ang maliliit niyang daliri kaya ang lumabas na hugis ay medyo kakaiba at hindi perpekto. Gayunpaman tumawa siya sa tuwa. Kinagat niya ang binagoong ang kanin na ginawa niya ng hirap na hirap at kuminang agad ang kanyang mga mata. Ang sarap. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang maluha. Kumakain si Max ng kanin, isang hindi maipaliwanag na saya ang sumabog sa puso ko. Ilang linggo lang ang nakararaan, sitsirya at juice lang ang gusto ng anak ko. Pero ngayon kumakain siya ng kanin na siya mismo ang naghanda. Ito ay parang patunay na nababawi na namin ang nawawalang buhay sa araw-araw. Nang gabing iyon sinabi ko kay Andre na gumawa at kumain si Max ng binagoong ang kanin. Nanlaki ang mata ni Andre, matapos magulat ngumiti siya. Kanin lang yon na hinugis. Diba, umiling ako. Hindi lang ganoon. Nag-enjoy siyang gawin yon habang kumakain. Matapos ang munting tagumpay sa kanin, nagmungkahi ng bagong hamon si Aling Malu pagkalipas ng ilang araw. Ngayon magluto naman tayo ng mainit na sabaw. Nakatayo siya sa kusina at naglabas ng karne ng baboy, mais at petsay. Inilagay niya ito sa kalderong may tubig at dahan-dahang pinakuluan. Ang mainit at mabangong amoy ay kumalat sa buong silid. Ang amoy ng malinaw na sabaw ay nakakapagdulot ng pananabik at ginhawa na hindi maipaliwanag. Ito ay nilagang baboy. Sa mga pamilyang Pilipino, ang ulam na ito ay simbolo ng tahanan at ginhawa. Dahan-dahang inilagay ni Aling Malu ang mga gulay sa kaldero. Nang umakyat ang usok, mas lalong napuno ng init ang silid. Napatingin ako kay Andre. Napakalambing ng amoy. Ito ay amoy na yumayakap sa puso na bihira naming maramdaman sa mga karaniwang pagkain dito sa Russia o sa Europa. Nakatitig si Max sa kaldero ng may pag-iingat. Sa simula mukhang kakaiba sa kanya ang mga gulay. Ngumiti si Aling Malu. Mukha lang itong simple pero kapag humigop ka kahit ang puso mo ay iinit. Hindi nagtagal, isang maliit na mangkok ng nilaga ang inilagay sa harap ni Max. Umaakyat ang mainit na usok at ang mabangong amoy ay pumasok sa kanyang ilong. Tinitigan ito ni Max sandali hanggang sa kinuha niya ang kutsara at humigop ng dahan-dahan. Sa sumunod na sandali ang ekspresyon niya ay napalitan ng gulat. Ang init, ang sarap, bulong niya, tapos natural na humigop pa ng 2 o 3 beses. Nang makita ko ang reaksyon niya, napuno ng galak ang puso ko. Ang almusal sa bahay namin ay kadalasang cereal at juice lang. Ang mainit na sabaw ay hindi pangkaraniwan sa umaga. Pero ngayon ang anak ko ay nasa harap ko nakangiti at sinasabing umiinit ang katawan ko habang ninanamnam ang nilaga. Sa wikang Filipino may konsepto ng init ng pagmamahal sa isang mangkok ng sabaw. Kapag may sabaw sa hapagkainan, nagiging lugar ito ng ginhawa. Ang mga salita ni Aling Malu ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Napagtanto ko ang katotohanang mukhang simple pero madaling makalimutan. Kapag may mainit na sabaw sa mesa, natural na dumarami ang usapan sa pamilya at nagiging malumanay ang paligid. Ang nilagang baboy ay nagbalik ng init sa aming pamilya. Ilang araw matapos iyon, nagmungkahi ulit si Aling Malu ng bagong hamon. Ngayon gumawa tayo ng espesyal na pagkain. Naglapag siya ng bagong saing na kanin at isang sariwang itlog sa mesa. Kakain ng hilaw na itlog. Hindi ko napigilang kumunot ang noo. Dito sa Russia at sa Europa, bihirang kumain ng hilaw na itlog ang mga tao dahil sa takot sa salmonella. Nagtanong din si Andre ligtas, "Bayan?" Ngunit sumagot si Aling Malu sa mahinahong boses, "Sisiguraduhin po nating ligtas ito. Para sa mga bata ito ay masustansya." Kumuha siya ng mainit na kanin ginawang malabnaw na parang lugaw o porridge at pagkatapos ay binasag ang itlog sa ibabaw habang umuusok pa ang init nito. Hinalo niya ito ng mabilis kaya naluto ng bahagya ang itlog sa init ng kanin. Nilagyan niya ito ng kaunting pampalasa at tinadtad na sibuyas dahon. Ito ay lugaw o arroz caldo style, paboritong pampalakas ng mga Pilipino. Tiningnan ni Max ang madilaw na kanin sa mangkok nang may pagtataka. Kumuha ng isang kutsara si Aling Malu at iniabot sa kanya. "Max, subukan mo." Matapos mag-alinlangan sandali, isinubo ni Max ang maliit na kutsara. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata niya. Ang sarap, malinamnam. Ang masigla niyang boses ay umalingaw-ngaw.
Napigil ko ang hininga ko sa gulat at tuwa. Hindi ko akalain na ang pagkain na may halong itlog na niluto sa init ng lugaw ay magiging ganito kalambing na pagkain. Nanginginig ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Ligtas ba talaga, tanong ulit ni Andre? Tumango si Aling Malu ng seryoso. Opo, sir. Ang mahalaga ay ang karanasan ng kasiyahan sa pagkain sa isang komportableng kapaligiran. Sa wakas, naintindihan ko na. Hindi lang ito basta pagkain kundi isang edukasyon na nagpapalusog sa kaluluwa. Seryosong inubos ni Max ang lugaw hanggang sa halos maubos na ito. Sa huli may naiwan na lang na kaunting butil ng kanin. Sasabihin ko sanang, wag nang pilitin, pero pinigilan ako ni Aling Malu ng mahina. Max, sa Pilipinas, may tinatawag kaming pagpapahalaga. Alam mo ba kung ano? Yon, napatingin si Max. Ipinaliwanag ni Aling Malu ng malambing, sa bawat pagkain, nandoon ang paghihirap ng nagluto at ang grasya ng kalikasan. Kapag nagtira ka, parang sinayang mo ang pagmamahal na iyon. Hindi siya nanenermon kundi nagbabahagi ng aral sa mainit na paraan. Nag-isip sandali si Max, tapos kinain ang huling subo ng dahan-dahan. Pagkatapos pinagdikit niya ang maliliit niyang palad. Tapos na po, maraming salamat sa pagkain. Nang makita ang kilos niya, uminit ang mga mata ko at hindi ko mapigilan ang luha. Dito kahit nagsasabi ng thank you o spasibo, pagkatapos kumain walang ganoong pagpapakita ng pasasalamat na may intensyon. Sa araw na iyon nalaman ko sa unang pagkakataon na ang isang maliit na salita ay pwedeng magkaroon ng ganito kalalim na kahulugan. Isang araw umuwi ako galing trabaho ng hating gabi. Pagod na pagod ako at gusto nang bumagsak sa sopa, pero ang nasa isip ko pa rin ay si Max. Ang pagsabi niya ng salamat po matapos kumain ng lugaw ay tumatak sa puso ko, pero may kaunti pa ring kaba. Gusto mong tingnan ang CCTV, tahimik na sabi ni Andre. Nag-alinlangan ako bagaman tiwala na ako kay Aling Malu, ang alaala ng pagtatraidor noon ay nakatali pa rin sa puso ko. Sige, para mapanatag ako, bumukas ang screen ng laptop. Nagsimula ang video. Eksena sa kwarto. Mahimbing na natutulog si Max sa kama. Nakaupo si Aling Malu sa tabi ng kama at hinahaplos ng marahan ang buhok niya. Ang galing mo ngayong araw, Max. Bukas kumain ka ulit ng mabuti para lumakas ka. Ang mababa at malambing na boses ay naririnig sa video, kasabay ng kanyang mga salita. Ang paghinga ni Max ay naging mabagal at pantay. Gutom kong tinitigan ang screen, umiinit ang dibdib ko. Sa mga oras na wala ako dahil sa trabaho, sinusuportahan niya ang puso ng anak ko ng ganito kalambing. Matagal ko nang hindi nakikitang natutulog si Max ng ganito kapanatag. Nanginginig din ang boses ni Andre. Nang maalala namin noong nandoon si Lara, nakatali si Max sa telebisyon at sitsirya at sarado ang puso, pero iba na ngayon. Ang maliliit na ipon ng karanasan sa hapagkainan ay unti-unting nagbabalik sa normal na damdamin ng aming anak. Sa video, tuluyan nang nakatulog si Max. Inayos ni Aling Malu ang kumot niya ng maingat at tumayo ng dahan-dahan. Ang kanyang likuran ay nagpapakita ng dangal at responsibilidad na hindi naghihintay ng kapalit. Hindi ko napigilang bumulong ito. Ito ang tunay na pag-aalaga. Hindi serbisyong formalidad kundi isang matang nagbabantay sa kinabukasan ng bata. Sa sandaling ito muli niyang pinagdugtong ang aming pamilya. Isang hapon, naglalaro ng blocks sina Max at Aling Malu. Gumawa sila ng tore at nang bumagsak ito walang tigil ang tawanan nila. Matapos maglaro, natural na nagsimulang magligpit si Aling Malu. Sinabi niya kay Max na tumigil na rin. Max, ligpitin natin ito ng sabay gusto mo. Sa una naguluhan si Max dahil ang dating yaya ay laging sinasabing hayaan mo na yan pagkatapos maglaro. Pero hindi nagmadali o nagutos si Aling Malu. Tahimik lang niyang ibinalik ang mga blocks sa kahon. Dahil sa impluwensya niya, nagsimula ring magligpit si Max gamit ang maliliit niyang kamay. Pinulot ni Aling Malu ang medyas na nakakalat sa sahig at sinabi, sa Pilipinas ang pagiging masinop o maayos sa gamit ay bahagi ng disiplina. Ang pag-iingat sa gamit ay konektado sa pag-iingat sa sarili at sa kapwa. Nang marinig iyon, kuminang ang mga mata ni Max. Inilagay niya ang tsinelas sa tapat ng pinto nang maayos at ngumiti ng may kasiyahan. Nagawa ko na. Hindi lang ito simpleng pagliligpit. Ito ay karanasan ng responsibilidad sa sariling gawa at pagbuo ng kaayusan sa isip sa pamamagitan ng pagsasaayos ng gamit.
Dito sa Russia o sa kanluran madalas isipin na trabaho ng matanda ang maglinis pero iba ang paraan ni Aling Malu. Ibinibigay niya ang pakiramdam ng tagumpay sa bata na kaya ko pala at ang pagkatuto ay naiipon ng natural. Ang galing ni Max, sabi ko. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Ang ngiting iyon ay puno ng kumpiyansa. Ang maliliit na pangaral ni Aling Malu ay tunay na bumubuo ng bagong ugali sa puso ni Max. Isang gabi ng Sabado inimbitahan namin ni Andre si Aling Malu na sumabay sa hapunan. Gusto naming magpakita ng pasasalamat. Nakatayo kaming mag-asawa sa kusina naghahanda. Puno ang mesa ng karne at salad na aming inihanda at mayroon ding isang kaldero ng nilagang baboy na dala ni Aling Malu. Ito po ay munting handog ko lang. Kung hindi nyo mamasamain, saluhan nyo po sana kami mapagkumbabang, sabi ni Aling Malu. Biglang lumiwanag ang mukha ni Max. Yes, ang nilaga ni Tita Malu. Nang marinig ang boses niya, nanginig ang dibdib ko. Si Max, na nagwawala para sa snacks noon lang, ngayon ay sabik na sa simpleng sabaw. Ang pagbabagong ito ay parang himala. Umupo kami sa paligid ng mesa. Sumandok si Max ng nilagang baboy, isinubo at ngumiti ng masaya. Ang sarap. Nanlaki rin ang mata ni Andre sa gulat bago tahimik na ngumiti. Nakaka-warm talaga ang sabaw na to. Maya-maya tiningnan ni Andre si Aling Malu ng seryoso at nagtanong, bakit handa kang gawin ang lahat ng ito para sa anak ng iba? Tumahimik sandali si Aling Malu bago nagsalita. Matapos lumaki ang mga anak ko at umalis, may lungkot na naiwan sa puso ko. Pero napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi limitado sa iisang tao kundi pwedeng ibahagi sa lahat ng bata. Ang turing ko kay Max ay parang tunay na anak. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, halos tumulo ang luha ko. Ibang-iba ito sa imahe ng yaya na limitado sa kontrata at trabaho. Nakatayo doon ang isang taong hindi tinuturing na trabaho lang ito, kundi isang pangalawang ina na puno ng pagmamahal, pinoprotektahan ng bata ng may dangal at init. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Max at niligpit ang kanyang pinagkainan. Pagkatapos tumingin siya sa akin at kay Aling Malu at sinabing, "Salamat po, Mama. Salamat po, Tita Malu." Kahit maliit lang ang pangungusap na ito, puno ito ng kapangyarihan at tumatak ng malalim sa puso ko. Hindi na nakakatakot ang kinabukasan. Ang presensya ni Aling Malu ay hindi lang nagbigay ng init ng pangalawang ina, kundi tumulong din sa amin na mahanap muli ang koneksyon ng pamilya na halos mawala na. Ang pagbabago ni Max at ng aming pamilya ay naging isang video na kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng social media. Walang espesyal na palabas sa video na ito, tanging record lang ng hapagkainan sa araw-araw at maliliit na paglaki. Gayunpaman, ang imaheng ito ay tumawid sa mga hangganan at umantig sa puso ng maraming tao. Ang mga komento ay puno ng gulat at pasasalamat. Isang boses mula sa Amerika ang nagsulat, "Dati hindi ko iniisip ang pagbibigay ng komportableng oras sa bata, puro resulta lang ang hanap ko. Ito ang pananaw na kailangan din ng edukasyon sa Amerika." Isang ina mula sa Russia ang nagsabi, "Ang konseptong pagpapahalaga o pagtanaw ng utang na loob sa pagkain ay tumagos sa puso ko. Hindi lang ito basta pagtuturo na huwag magtira ng pagkain kundi pasasalamat sa gumawa at sa biyaya." Gusto ko ring sabihin ito sa anak ko. Ang mga komento mula sa Pilipinas ay nagpakita ng pagmamalaki at pakikiisa sa kultura ng hapagkainan bilang sentro ng pamilya. Ang paggalang at pasasalamat ay likas sa ating kultura. Ang sarap makitang niyayakap ito ng ibang lahi. Isang manonood na Aleman ang nagbigay ng opinyon tungkol sa edukasyon. Ang paraan ng pagtuturo ng pagliligpit ay hindi tinitingnan bilang tungkulin lang kundi edukasyon ng karakter. Nakakagulat. Ang maliliit na gawi ay nakabubuo ng kaayusan sa isip. Napakahusay na pilosopiya. Dumagsa rin ang mga reaksyon mula sa iba't ibang bansa sa Asya. Ang yayang Pilipina na ito ay nagpakita ng dangal ng isang bayaning walang pangalan. Naramdaman namin ang init ng pagkatao na higit pa sa kontrata at kahusayan. Binagoong ang kanin, nilagang baboy at lugaw, ito ay mga simpleng pagkain pero may kapangyarihang magpangiti sa bata. Nakakamangha talaga. Ang maliliit na detalye sa hapagkainan na madalas balewalain ng lahat ay pinag-usapan sa buong mundo. Ito ay parang himala. Ang paglaki ni Max at ang pananaw ni Aling Malu ay hindi lang nakatulong sa isang pamilya kundi nagpaalala sa mundo ng isang katotohanang universal. Ang pagkain
ay pagpapalusog din ng kaluluwa. Sa ganitong paraan ang tahimik na pagkilos ng isang yayang Pilipina ay tumawid sa mga hangganan at pinalawak ang sirkulo ng malasakit at pasasalamat. Ang kwentong nagsimula sa isang maliit na kusina sa Moscow ay nagsindi ng liwanag ng pag-asa sa hapagkainan ng mga pamilya sa buong mundo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ang video, umaasa rin kami sa inyong mga komento. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.